Thirdis, tignan yung maigi itong gubat na ito. Sa kalagitnaan ito ng Maharashtra sa bayan ng India. Hindi ba parang nakaka-relax, presko, at wala kang kahit anong ingay na maririnig kung hindi sa mga huni ng mga ibon at kung ano-ano pa mga hayop. To the point na kahit magsisigaw ka rito, walang makakarinig sa'yo. Parang bigla nakakatakot yung last part na yun, no? What if nga, nasa kalagitnaan ka nito at kailangan mo ng tulong? Meron kayang sasagip sa'yo kahit ubus na yung hangin. Doon sa baga mo, kakasigaw ng tulong! Tulong! Bakit ko nabanggit yan? Kasi may kinalaman dyan yung horror pero totoong pangyayari sa totoong buhay na pag-uusapan natin ngayong gabi. Alam nyo ba na dyan mismo sa pinakita kong napakalawak na kakahuyan o gubat, may matatagpo ang isang babae out of nowhere na nakatali sa isang puno. Sigaw siya ng sigaw, hingi siya ng hingi ng tulong. Ano kaya yung nangyari sa kanya? At bakit ganito na lang kamalnourished ang itsura niya? Spoiler alert ha! Isa itong kwento na may layer pa ng mas malalim doon sa facade ng kwento. At bago ko ito isalaysay sa inyo, ang masasabi ko lang, everything is not what it seems. Bakit kaya siya nakatali rito? Samahan ninyo ako ngayong gabi na alamin ang misteryo. Pero may challenge din ako. Gusto ko na habang ninanarrate ko sa inyo ang kaganapan, hulaan nyo. Ano pa sa tingin nyo yung plot twist ng kwento? Walang maling sagot ha? I-comment ninyo. But I think para sa mga, hindi ako magbibigay ng word na, pero may mga makakahula nito if it's something that they've experienced themselves. Anyway, tignan natin mamaya kung tama ang mga hula nyo. Ihanda na ang mainit na tsaa at kape. Pakuluan nyo na yan. At samahan ninyo ako, Thirdis. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay si Lalita Kayi, ang babaeng natagpo ang nakatali sa isang puno sa kagubatan. July 27, 2024. Last year lang siya. Tulong! Tulong! Nagulantang ang isang pastol o cowherder sa makakapal na kagubatan ng Sindhudurg District ng Indian State ng Maharashtra. Nang marinig niya yung desperado ng mga sigaw na to. Ngayon nagtaka siya kung saan nanggagaling yung boses na para bang isang babae. Ang sabi, yung pagsisigaw raw nito alam mo yung pag yung hayop nagwawala na? Parang ganun. Siguro yung kinakatay na baboy, feeling ko ganun yung dinidescribe niya Sobrang lakas daw talaga nung pagsigaw na parang nagwawala ito. Kaya nung sinundan niya, busyano hanggang sa tumambad sa kanya ang isang 50 years old na babae na si Lalita Kayi. Ayan siya. Yung pastol o yung cowherder na ito ay nagngangalang si Pandurang Gaukar. Siya yung nakahanap dito kay Lalita. Sa internet po, especially sa mga nag-request sa atin nito, no? Ang dami po nagre-request sa atin ng kwentong to. Kalat na kalat yung mga larawan nung estado ni Lalita noong nahanap siya. Kung saan makikita natin na parang butot balat na siya Ganun na. Nangangayayat, nakayapak, gusgusin, na parang iniwan siya dyan para mamatay. Ganon. Honestly, nung una ko itong makita, awang-awa po talaga ako. At nagtataka ako, bakit kaya siya tinali dyan? Pero kung masasagot pa ba natin yan, ituloy muna natin ang kwento. Sabi nung pastol o nung cowherder, na makita raw niya si Lalita,
tinawag niya rin yung ibang mga villagers. Ayan, may mga pictures pa yan dyan. Pero hindi nila ito matulungan ng sapat. Siyempre, hindi naman nila alam kung ano yung gagawin, di ba? Hindi sila equipped para dito. Kaya inalerto rin nila yung mga kapulisan. Sabi nila, tawag sila, Sir! Punta po kayo dito. Nasa gitna po kami ng gubat. May nakita po kaming babae. Parang matagal na po siyang nakatali dyan sa puno. Nangangayayat na po siya. Kaya please po, pakibilisan nyo na lang po kasi parang kailangan niya talaga ng tulong nyo ngayon. So pumunta yung mga pulis. At ang unang ginawa po nila, nilagari nila yung pagkakatali nitong si Lalita Kayi. Of course, dahil napansin rin nila yung binanggit nga ng mga villagers na nangangayayat ito, bukod sa nakatali pa yung mga legs nito, kasama raw nito yung kopya ng kanyang passport na nagsasabi, itong unang fact na malalaman natin kay Lalita, siya ay isang American citizen pala. May lahi siyang Indian, pero hindi malinaw kung Indian citizen din siya, no? Pero American citizen siya. Bukod po sa passport nito, nakita rin sa kanya ang isang Aadhaar card. Isang unique na card ito para sa mga Indians. Okay. Bukod rito, nakita rin na may kasama itong mobile phone, cellphone, isang tablet, at 31,000 rupees, which is around 20K. Ang laking pera po niyan. So sabi nila, imposibleng ninakawan to kasi ba't di nila kinuha? Ang daming mamahaling gamit na dala nitong babaeng to, diba? Ni-rule out nila yung pagnanaka. Okay. Sabi ng mga villagers, alam mo, sunerte talaga tong si Lalita na natagpuan siya dyan. Kasi yung cow herder na nabanggit ko kanina, diba napakalaki nung gubat? Kumbaga, nung araw na yon, parang dun lang siya nakadestino or dun lang siya nagpapatrol. Tama ba yung term ko? Kasi kung hindi siya dun dumaan nung araw na yun, mukhang magtatagal pa itong si Lalita na mukhang matagal nang nandun sa parting yun ng gubat. So, ayun na. Pagkatapos nila mag-usap-usap dyan, ang unang-unang ginawa po nila, no, ng mga pulis, dinala ito sa ospital. Pina-check kung nanganganib ba yung buhay niya o ano, kasi nga nangangayayat siya. Sabi ng isang doktor, Shivanand Bandekar, may mga sugat daw ito sa legs. Gawa nga nang nakatali siya doon sa puno. At napag-alaman nila na nag-i-struggle din pala ito sa kanyang mental health. Okay, so medyo may clue na tayo ha tungkol kay Lalita Kayi. Inalagaan po siya sa ospital at nung maging okay na siya, nag-heal na yung mga sugat. Dinala naman ito sa isang psychiatric facility para sa mga karagdagan pang mga treatment, especially sa kanyang mental health. Naging stable naman daw ang lagay ni Lalita. Kumakain siya ng ayos, nakikipagsalamuha sa mga tao, at iniinom niya rin yung mga binibigay sa kanyang gamot. Hindi ko po alam, no? Tinatry ko i-research if etong mga gamot na binabanggit dito, gamot sa, yung sa physical lang ba, or meron ding gamot para sa kanyang mental health. Hindi po malinaw yan. Bakit ko binabanggit yan? Kasi as we progress through the story, malalaman nyo rin mamaya. Hindi rin naman sila masyadong nahihirapang makipag-communicate po. Pero while kayang makipag-communicate ni Lalita, it is important to note din na hindi siya nagsasalita. Hindi ko alam if by choice ba ito or baka may trauma siya. Pero nagsasalita lamang daw siya gamit yung papel, no? Sinusulat niya lang yung mga gusto niyang sabihin. Kagaya na lang nito. Ayan, may mga screenshots, may mga videos po yan, kompleto. Well-documented yung buong pangyayari dito kay Lalita Kayi. Prior doon sa pagkakahanap sa kanya, ngayon, nung maging okay na si Lalita, tinanong na siya ng mga pulis ng dalawang importanteng katanungan. Ito yun, sino ka po ba? At bakit ka nakatali sa gitna ng gubat? Si Lalita Kayi po, nauna ka nang nabanggit sa inyo, middle-aged woman siya, 50 anyos, at ayon dun sa mga papeles po niya, at ayon din sa mga kwento niya, isa siyang ballet dancer at yoga practitioner mula Amerika. Hindi malinaw pero ayon daw sa mga kwento-kwento, Massachusetts, yung pinanggalingan niyang state doon sa US. At pumunta siya sa India 10 years ago, siguro 2014, para mag-aral ng yoga at meditation sa Tamil Nadu. May mga certifications kasi yan yung mga nagtuturo ng yoga, mga Zumba, mga ganon. Kailangan nilang mag-aral talaga kung saan yun nanggaling, if I'm not mistaken. Dito ka na medyo guguluhin yung kwento ko sa inyo ngayong gabi ha. At bahala na muna kayo kung paniniwalaan nyo itong mga susunod na sasabihin ko. Pero, dito raw sa Tamil Nadu, nakilala niya yung kanyang asawa at pinaniniwalaan ng mga pulis
na sometime after nila magkakilala, nag-away siguro sila, nagkahidwaan, to the point na nagkahiwalay sila. Wala pong malinaw na pagkukwento sa parting ito ng buhay ni Lalita Kayi. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging skeptic muna kayo sa pagkukwento ko. At may rason kung bakit gusto ko na ganito ang pag-iisip ninyo. Wala din pong malinaw na eksplanasyon kung bakit nasa gitna ng gubat at nakatali si Lalita. Kumbaga yung timeline ng mismong pangyayaring yun, kailan ka tinali, kailan ka pumunta dito, ilang araw ka na, hindi siya malinaw talaga, walang pruweba. Pero nung tinanong siya ng mga pulis, "Ma'am, bakit nga ho ba nasa gitna kayo ng gubat? Ano po ba talaga yung nangyari?" Ang sinabi lang ni Lalita, yung asawa ko. Siya ang dahilan kung bakit nandun ako. Tinali niya ako sa gitna ng gubat para mamatay ako. Hindi man lang ako iniwanan ng pagkain, ni tubig. At dahil kitang-kita natin kung gaano na ito kapayat, mukhang matagal-tagal na siyang nakatali doon sa gubat. Ayon mismo kay Lalita, 40 days daw siyang nandun na nakatali. So halos 1.5 buwan. Which raises questions. Paano siya nakasurvive na hindi siya kumakain? Na hindi siya umiinom? Di ba napakahirap nun? At kung 40 days, tinuro sa atin nung elementary tayo, di ba? May given set of days lang na kaya ng isang tao na hindi umiinom. Mamamatay siya doon. Anyway, set aside muna natin itong mga katanungan natin. Ngayon, babalik tayo doon sa fact na hindi malinaw kung paano siya napunta doon. May mga claims po si Lalita na nakasulat sa kanyang notes na siya raw ay in-injectionan for extreme psychosis. May magic word na naman po tayo ngayong gabi. At itong gamot raw na ito ay naging dahilan para mag-lock yung kanyang panga. So kung makikita niyo sa picture niya, parang mga nakanganga siya, parang ganon. At para hindi siya makainom ng tubig, "I am a victim and survived, but he ran away from here." Sabi niya, hindi ko na po alam kung anong ibig sabihin niya dyan po, no? Pero parang hinihint niya na inabuso siya ng isang he. Kung asawa niya ba yun, hindi ko po masasabi sa inyo. Dito na mag-uumpisa yung plot twist sa kwento. Napakinggan ng mga pulis yung mga claims nitong si Lalita. Pero kagaya ko at sigurado ko, kagaya nyo rin, may mga katanungan din po tayong lahat tungkol sa kwento ni Lalita. May mga bagay kasi na hindi nag-a-add up. Sino ba talaga to si Lalita? Totoo ba yung mga sinasabi niya? Sino ba yung asawa niya? Ano kaya yung dahilan ng asawa para itali siya doon? Walang kasagutan po lahat, di ba? Gumulo lang ng gumulo. Yung mga sagot po ni Lalita parang bumabalik lang din as katanungan. Kaya magtataka na rin ang mga kapulisan. Nagsisinungaling ba si Lalita? Nakinig yung mga kapulisan sa mga kwentong ito pero nagtataka sila na parang wala naman atang makakasurvive ng 40 days na hindi kumakain. Binanggit ko na yan kanina. Let alone umiinom. Brinash off din muna nila kagaya natin at naghanap sila ng mga kasagutan. Nag-register sila ng attempted murder ayon sa statement ni Lalita laban sa kanyang asawa at nag-dispatch ang mga kapulisan ng team papuntang Tamil Nadu, Goa at Maharashtra para imbestigahan itong kasong ito. Pero ang pinagtataka pa lalo nila, kahit na napakarami na nilang mga pinapadalang tao, kahit pinakinggan naman na nila yung mga sinasabi ni Lalita, hindi nila mahanap itong asawa na to. Nakapagtago na kaya siya, no? Kasi nakikita niya na rin sa balita na pinag-uusapan yung asawa niya. Parang dead end yung nangyari doon sa investigasyon. Yung mga tablet mismo, phone ni Lalita, chinecheck nila pero wala talaga silang makuha na pruweba or clues. By the time na sumabog sa TV at internet ang kwentong ito, matindi na yung pressure po doon sa kapulisan na pabilisin pa yung investigasyon. So ano kaya? Malalaman pa kaya nila yung katotohanan? O nga na? It is important to note na hindi ganun karami ang alam ng mga kapulisan tungkol kay Lalita. 2 linggo ang lilipas at darating ng kusa ang katotohanan. At ang mga kapulisan magugulat na lang sa isang revelasyon. Sabi ng mga pulis na bigla-bigla na lang daw, may inamin sa kanila si Lalita. Mga sir, alam nyo po, ang totoo niyan, hindi naman po talaga ako kasal at hindi rin ako tinali ng asawa na sinabi ko sa inyo doon sa puno. Teka kung ako yung pulis, abay malilito na lang po ako. Ano yung
sinasabi mo sa amin, Lalita, di ba? Pinagtitripan mo ba kami? But then again, I remembered. May problema nga pala sa pag-iisip si Lalita. At nag-i-struggle siya sa kanyang mental health. Naalala nyo kanina yung note niya na nag-lockjaw siya dahil sa isang injection daw for extreme psychosis. Kung tatanggapin natin ito bilang her truth, it makes sense. After all, kakaiba po talaga ang experience ng mga tao nagsasuffer ng psychosis. May mga naririnig or nakikita po sila na hindi naman po talaga totoo or nasa isip lamang nila. Which is why it is so important na makakuha ng tulong medikal ang lahat na nagsasuffer dito para mas maintindihan nila at ng mga tao sa paligid nila kung ano ba yung psychosis, diba? I-look back lang din natin yung note ng psychosis na nabanggit ko kanina. Inamin rin kasi ni Lalita na nakakaranas nga siya ng mga hallucinations. So baka yung asawang sinasabi niya, hallucination lang. Most likely, baka psychosis nga ang pinagdadaanan ni Lalita. Pero disclaimer lamang po ha, hindi po ako doktor. Also, wala po akong makitang articles kahit saan na nagpapatunay ng kondisyon ni Lalita. Ang tanging masasabi lamang po natin dito, kaya hinihint natin na na-experience niya yon, kasi siya mismo yung nagsabi, no, na may medication siya for psychosis at nakakaranas siya ng hallucinations. Hindi po ako ang magsasabi, no, kung ano yung nararamdaman niya. Hindi ako doktor. So, mas maganda po sana if malalaman natin yan, pero so far, wala. Hindi po ako makakapagbigay kung ano yung kanyang eksaktong kondisyon. Kamusta na ngayon si Lalita? Ang tanging bagay lang na nakalap ko po sa kanya, nag-i-improve na raw yung kalagayan nito. I think mostly dahil nabibigyan siya ng sapat na pagkain at yung gamot, kung nabibigyan man po siya ng gamot sa kanyang mental health, ang laki po talaga ng naitutulong kapag eksperto ang nilalapitan natin. Kaya rin siguro nagkaroon siya ng kalinawan, no, or clarity 2 weeks after siyang unang kausapin ng mga pulis. Kasi nag-clear na talaga yung kanyang utak. Ulit ha, assumption ko lamang po ito at hindi ako doktor. Sabi nila, wala naman daw charges laban kay Lalita. Hindi naman siya kinulong or kinasuhan. Lalo't mukhang biktima lang naman siya ng sarili niyang karamdaman. Nakakapanayam na rin daw nito yung kanyang mga kamag-anak. Kinontak na rin daw nila doon sa US. And with all these said, I think it's safe to say na tapos naman na ang parte ng buhay na ito ni Lalita Kai. Hindi ko po alam kung nakauwi na siya ng US. Wala rin pong balita. Pero meron po akong isang bagay na gusto ko sanang malaman at ayan ay sino or paano na itali si Lalita sa gubat. O, aminin na natin ha, hindi naman kasi talaga malinaw, di ba? Wala tayong timeline, wala tayong CCTV, at hindi rin alam ni Lalita, hindi malinaw yung utak niya nung nangyayari yon, di ba? Siya ba yung gumawa talaga nito sa sarili niya? O ibang tao? O baka totoong may kasintahan siya? Kaya magte-teorya po tayo. Disclaimer lang, don't take these as fact. Itong next na parte ng kwento natin. Fino-formulate ko lamang ang mga ito base sa kung ano yung mga impormasyong nakalap natin. Unang teorya ko, siya ang gumawa nito sa kanyang sarili, which is nabanggit niya rin, no, na siya raw yung gumawa. Pero may mga tanong ako dyan kasi kung nilock niya talaga yung sarili niya because one reason na naiisip ko, she senses that she could be a danger to others. Ganun yun, di ba? Pansinin niyo yung statement niya sa police na nung maging malinaw yung pag-iisip niya, nasabi niya na hindi daw totoo yung mga kwento niya. Maaari na may pinagdadaanan lang talaga siya at clouded yung isip niya. Number 2, kung hindi po siya ang naglock sa sarili niya, maaari din na ibang tao talaga yung gumawa sa kanya nito. Gagamitin ko lang po example yung sa atin dito sa Pilipinas. This is harsh but this is true. Meron po tayong mga kababayan na dahil wala po tayong alam when it comes to mental health, yung iba po, nilalak yung mga kamag-anak nila sa mga kwarto dun sa kung saan parte ng bahay nila. Especially pag may mga pinagdadaanan sila. Lalong-lalo na siguro when it comes to cases of psychosis. Kasi may mga kaso po talaga na violente at delikado. Kung nanonood po kayo dito sa channel na to, alam nyo na ang daming mga patayan po na nag-umpisa dahil may mga kaso ng psychosis, yung mga pinag-uusapan nating karakter doon sa kwento. And ako rin po kasi personally, may mga narinig na po akong kwento from friends whom I love. Meron po talagang violence na involved kapag may psychosis. Kaya importante talaga na
humingi talaga ng tulong sa doktor eh. Yung mga stories po na may mga bumubulong sa kanila na manakit or pumatay, ganun yung level ng kwento na narinig ko in real life. Totoo po ito. Kwento po talaga sa akin ng close friends ko. So in order to keep everyone safe, baka nga nilak na lang din siya doon kasi hindi nila alam yung gagawin nila. Sad reality, but it is true. Of course this isn't a generalization. Ito yung mga extreme cases lamang. Isa ang kwentong ito sa mga patunay na importante ang usapin ng mental health. Alam nyo kung ano yung malungkot dito kasi sa atin lang mismo, di ba? Kapag may mga nakakita tayong mga tao na kinakausap yung sarili nila sa daan, ganyan. Tayo, kahit clearly alam natin na may mental health, lalo na sa mga hindi alam pa yung salitang mental health, di ba? Inaasar pa, pinagtutulungan, o kayong plastic, totoo yan. Sinisigawan pa ng baliw, baliw, baliw. Huwag nating i-deny. Marami yan. And I think hanggang ngayon, kahit na 2025 na, I'm sure nangyayari pa rin yan. Yung mga taong nagsasuffer sa mga ganitong klase ng kondisyon, wag na nating dagdagan yung kanilang paghihirap kasi clearly, naghihirap na po talaga sila. By adding to the bullying or aggravating them, pinapalala lang natin yung kondisyon ng tao. Bagkus, tulungan natin. Mas matalino na tayo ngayon Tulungan natin sila humingi ng tamang tulong sa mga eksperto o doktor. Or kung hindi talaga natin kaya, kausapin yung mga kamag-anak nila. Alam mo ba, napanood ko kay Clara ganito raw to. So magandang hingi tayo ng tulong sa doktor. Huwag kay Clara the Third wala po akong alam dyan. Sa doktor po talaga. Anyway, kaya nga natin dinidiscuss yung ganitong mga klase ng kwento kasi gusto ko na bawat pagtatapos ng isang Claro the Third episode, tumatalino tayong lahat. Miski ako, may mga bagay na ngayon ko lang nalalaman kaka-research ng mga kwentong to. May mga araw na IQ or pag-iisip ang ikakatatalino natin kapag may mga nadidiscuss po tayong scientific, pero most of the time, ang ultimate na hangarin ko po ang umangat yung ating EQ at gamitin natin yung puso natin sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Diba? And that being said, gusto ko lang din pong i-promote yung aking second channel. Okay? Hinga lang tayo malalim kasi medyo mabigat yung kwento natin. I will be starting a Thailand series soon, so sana panoorin nyo. I will also be sharing updates regarding my mental health. Gusto kong mag-open up din doon. Kaya isiningit ko rin kasi mental health yung usapan natin today. Kaya kung gusto nyo pong makahingi ng update sa akin, ganyan, malaman nyo yung mga iniisip ko sa buhay, samahan nyo ako doon. Hindi lang siya travel series, mental health series na rin. Lalagay ko po yung link sa ilalim para sa mga gustong mag-subscribe doon. Pero syempre, mag-like, share, subscribe din kayo dito, especially sa mga bago. At i-follow nyo ako sa aking Instagram at TikTok. Eto na po ngayon yung ating question of the day. Have you ever encountered someone with psychosis? Ano yung nangyari? Kung hindi pa, at makakakita ka ng tao na nagsasuffer dito, paano mo sila tutulungan sa kanilang sitwasyon? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang ating kwento.